Samantala po naman, nakiisa rin ang mga crew ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Iwinagayway ang watawat ng Pilipinas ng naturang barko na kasalukuyang nasa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, hindi nito inalintana ang mga barko ng China na nasa bisinidad na umabot sa 12 ang bilang. Mula Abril pa nakadeploy ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal upang magbantay kasunod ng ulat ng umano'y reclamation activity ng China. Naging simple ang pagdiriwang ng mga taga Baguio City ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Nanawagan naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tuluyan ng iwan ang traditional politics at korupsyon upang makalaya ang mga Pilipino mula sa kahirapan. Si Dante Gitu ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Simple lang ang naging selebrasyon ng ika-126 na kasarinlan ng Pilipinas sa Baguio City. Walang pagtataas ng watawat, ngunit sabay-sabay pa ring nagbigay pugay ang mga ibagyo sa watawat ng Pilipinas habang inaawit ang lupang hinirang. Ngunit ang kakaiba rito, ipinamalas ang malalim na pagpapahalaga sa kulturang Pilipino bilang pagpapakita sa makulay na kasaysayan ng bansa. Bida sa selebrasyon ang mga katutubong sayaw ng Cordillera. Sayaw sa bangko. Pasikat na baso. Bulaklakan. At iba pa. Para sa veteranong si Benjamin Rufino, natatamasa na ng Pilipinas ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga ninuno. Ngunit nakaantabay ang Veterans Federation of the Philippines dahil di umano sa nagbabadyang banta ng pananakop ng mga Chino. Ang kahilingan natin sa ating gobyerno ay dapat mapagmatsyag at dapat laging handa parang Boy Scout po. Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nais pa nilang pagtibayin ang kanilang pangako para sa isang kinabukasang nakaugat sa kalayaan, integridad at pag-unlad. Kaya naman muli siyang nanawagan na tuluyan ng abandonahin ng traditional politics at korupsyon upang makawala na sa tanikala ng kahirapan ang maraming Pilipino. Sinisira nito ang tiwala sa ating mga institusyon, humahadlang sa pag-unlad ng ating ekonomiya, at nagkakait sa ating mga mamamayan ng kanilang mga karapat-dapat na oportunidad. Dagdag pa niya, ang kalayaan mula sa katiwalian na isang pangunahing karapatan na nararapat sa mga Pilipino. Ito ang kalayaan na kailangan upang makapagtayo tayo ng isang bansa kung saan nangingibabaw ang katarungan at ang batas ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang makabuluhang katotohanan sa araw-araw na pamumuhay. Samantala, pinilahan naman ng libo-libong job seeker ang Kalayaan Job Fair sa lungsod. Alok ng mga local employer ang higit sa 5,000 trabaho. Sa tanyag na Burnham Lake naman, isinagawa ang Independence Day Fishing Tournament na nilahukan ng 30 anglers mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa. Dante Gitu para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.